sa gawa ng isang akademikong pag-aaral na pinamagatang Factors Influencing Protective Gear Utilization Among Motorcycle Riders in Lingayen, Pangasinan. Hinihiling po namin ang iyong pakikilahok sa panayam na ito upang maibahagi ang iyong kaalaman at karanasan bilang traffic enforcer sa lahat po ng impormasyon. Ang lahat po ng impormasyong inyong ibibigay ay gagamitin lamang para sa matagumpay na pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito at para sa akademikong layunin lamang. Tinitiyak po namin na ang iyong mga sagot ay mananatiling confidential at hindi gagamitin sa anumang layunin maliban sa pag-aaral na ito. So, unang tanong sir, ano pong pangalan niyo sir? Jordan Butalino. Jordan Bentalga. Ano pong position niyo sir? Ito lang, Designation. Traffic enforcer po. Ilang years na po kayong traffic enforcer sir? Ano na, 2 years and 4 months. 3 years and 4 months sir. So, sa unang tanong na po tayo sir. Mga dividends na nakuha nila kahit 100. Sa inyong karanasan, gaano ninyo ilalarawan ang pagiging epektibo sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear sa Lingayen, particular sa mga uri ng paglabag na inyong binibigyan din, dalas ng mga checkpoint o patrol, at kung sapat ba ang kasalukuyang batas para masiguro ang pagsunod ng mga rider? Sapat naman po kasi dito po talaga sa Lingayen ma'am, dapat po talaga suit gear ka talaga tulad ng helmet. Depende rin po sa mga depende rin po sa may gloves. Siyempre nakasapatos po, nakapantalon. Yung lipat elbow pa. Dito din po sa mga riders talaga. Para kahit matumba sila, wala may Konti lang yung injury. So, sa tingin so yung batas po ba natin ngayon sapat po ba para masiguro yung mga pagsunod po ng mga rider? Sapat naman po ma'am na ang batas po talaga dito sa Lingayen ma'am na talagang sapat po talaga na dapat nilang sundin na pinapatupad dito. Pangalawang tanong sir, ano ang mga pinakakaraniwang paglabag sa protective gear ang iyong naobserbahan at alin sa mga ito ang itinuturing ninyong pinakanakakaalarma sa kaligtasan sa kalsada, lalo na kung isa sa alang-alang ang karaniwang pagtugon o reaksyon ng mga rider kapag sila ay hinuhuli? Ano po talaga dito ma'am, yung hindi po talaga nakapagsuot ng helmet ma'am. Yun po Mostly lagi, mga helmets. yun po talaga laging dito, mga violation po talaga nila. Saka yung mga unauthorized helmet, dapat po talaga full face na helmet para sa kaligtasan din nila. Sir, kapag nahuhuli niyo po ba sila, ano po yung mga karaniwang reaksyon po ng mga rider? Ano rin po na nabibigla po sila talaga. Minsan natatakot din po sila, pero pag sinasabi din po namin sa kanila na relax lang po sila, huwag po silang matakot, sa mababait po naman mga traffic enforcer dito. Basta makiusap lang po sila, wala pong problema. Sino-sino po yung mga karaniwang nakakalabag po ng mga ganun? Like, yung mga karaniwang hindi po nagsusunod ng mga helmet? Yung mga talaga, yung mga taga dito lang din na Tagalingay lang din. Tagalingay din po. Pero meron din ibang sa ibang bayan, kasi sa ibang bayan din kahit di ka naka-helmet okay lang, kasi yung magkaiba din yung ordinansa ng Parang iba't hindi po ibang bayan. masyadong mahigpit ganun sir. Iba din po yung ordinansa ng bawat bayan. Pangalang tanong sir. Ano-ano mga pangunahing salik na nakakaapekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear? At paano naaapektuhan ng mga elementong gaya ng kakulangan sa tauhan, kagamitan, at kooperasyon ng publiko ang tagumpay ng mga operasyong ito? Ulitin mo nga. Yan. Nakaka-apekto po talaga yun ma'am, kasi
yung ibang mga tao kasi dito ma'am, pag may nakita silang hindi naka-helmet, hindi naka-sapatos, hindi naka-suot ng gear, tapos dumaan dito, gagayahin po nila ma'am. Tapos sasabihin nila, oh bagay yun, hindi, okay lang sa kanila, mga ganun. Kaya dapat po talaga sumunod po tayo kasi para sa kadena na yun. So tingin niyo sir, kapag po ba maraming poso na naka-posting po dyan sir, lahat po ba ng mga riders na dadaan sir, like susunod po sila sa pagsusuot po ng helmet, ganun po sir? Yes, Effective ma'am. po kayo? Bawat kanto mayroon pong traffic enforcer dyan ma'am na pag dumaan sila ma'am talagang sinusuot kaagad po nila yung mga helmet nila. Parang natatakot din po ata sila na Paano pag kulang po yung mga personnel po ng poso dyan? So tingin po ba marami pong lumalabag dito? wala, hindi naman po. Basta pag may nakita po sa talagang traffic enforcer puso, talagang ano din sila. Susunod din sila kaagad, ma'am. Panghuling tanong sir, ano-ano ang mga particular na parusang ipinapataw sa mga lumalabag sa panuntunan sa protective gear at paano nakakaapekto ang mga hakbang na ito kasama ang mga inisyatibo ng iyong ahensya sa pagbabago ng asal ng mga rider? Ang pangunahing pinapataw namin sa kanila yung driving without protective helmet po talaga yun po isa. Tapos yung pangalawa yung sa side mirror po talaga dapat mayroon din po talagang side mirror para kung lulusot ka man or mag-overtake ka o mga ganun, makikita mo kung may padaan sa likod o sa gilid. Ano po yung mga punishment na binibigay niyo sa kanila sir? Like, bibigyan niyo po ba sila ng ticket? Ganun po. Yes ma'am, i-issue po kami ng ticket na ang violation po nila driving without protective helmet. Yan lang po. Yan sir. So, maraming po sa inyong oras at mahalagang kalaman. Malaki po ang may tutulong ng inyong mga sagot sa tagumpay ng pag-aaral na ito. Thank you ma'am. Thank you po sir.